Hello! Shout out po sa lahat ng viewers and subscribers ko. Kayo po ay nasa channel ni Pantero 101. Welcome po ang lahat. Makinig sa mga salita ng Diyos na siyang magiging gabay po ninyo sa araw-araw na buhay. Bago po ang lahat ay manalangin po muna tayo upang gabayan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos sa ating mga pag-uusapan. Iupo po natin ang ating mga ulo at sumunod sa akin. Mga Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. O Diyos na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa, gabayan niyo po kami. Samahan niyo po kami sa aming pag-uusapan sa YouTube channel ko na ito. At nawa, Ama, sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood sa channel ko na ito, pagpalain mo nawa silang lahat. Ilayo mo nawa sila lahat sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sa araw na ito ay pag-uusapan po natin ang salita ng Diyos sa Proverbs 4:23. Proverbs chapter 4 verse 23. Sa Tagalog, Kawikaan 4 versikulo 23. Ito po, sinulat ko na lang po dito, kinuha ko po rito sa Bible ko, So ngayon, para hindi ako buklat ng buklat dito, transfer ko na dito upang ma-preserve, hindi ito masyadong malusak-lusak, ano ba yung malusak-lusak, makarampol-karampol, diba? Hindi ko alam yung banggitin Okay, Kawikaan in Tagalog, in English, Proverbs chapter 4 verse 23. Ang sabi dito, sa English ay ang sabi, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Okay? Ang sabi naman sa Tagalog, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen? Ang Kawikaan 4 po, ang Proverbs 4, ito po ay pangmagulang na payo, pangmagulang na payo upang lumakad sa karunungan. Amen? Kawikaan 4. Ang Kawikaan 4, ito ay pangmagulang na payo upang lumakad sa karunungan. Pag sinabing pangmagulang na payo, ako, magulang, pinapatungkulan ang kanyang mga anak. Amen? So, ang mga payo ay galing sa magulang at tungkol ito sa kanyang mga anak. Okay. So, makinig Makinig mga anak. Uulitin ko ang ating pagnilay-nilayan na salita ng Diyos. Ito salita ng Diyos ito inuulit ko lang po ito, mga anak na nakikinig. Ito ay inuulit ko lang. Sinabi ng Diyos, above all else, guard your heart, for everything you do
flows from it. Sa Tagalog, ang sabi, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen? Okay. Okay, now. So, dahil sa ito ay pang magulang na payo upang lumakad sa karunungan. Okay, so makinig ang mga anak. May mga anak ba rito? May mga anak ba rito na nanonood sa YouTube channel ko ngayon? Taas ang kamot. Meron? O, ayun. Oh. Ayun, may tumaas. Okay. Makinig ka, anak. May isa. Sapat na yun. May isa man na makinig sa akin ngayon. Pagpapalain ka ni Lord. At ngayon din ako kasi isiniwalat ko ang kanyang salita. Nakakarinig ka ng salita galing sa Diyos. Papunta sa iyo. May isa lang makinig. Sapat na yun sa akin. Isa lang. At least, yung nakinig na yun, at least akay ako ng isang kaluluwa papunta sa langit, papunta kay Lord. Makaharvest ako ng isang kaluluwa. Sapat na sa akin ng isa. Mayroong mang isa na makinig. Praise the Lord. Tagumpay ako sa mission ko ngayon. Na isiwalat na sabihin ang mga salita ng Diyos na ayon sa inyo, na ukol sa inyong mga anak, patungkol sa inyong mga anak, payo ng magulang papunta sa inyong mga anak. Okay. Sinasabi mo, ang tanong mo, paanong naging, ang tanong mo, paano ko ba maririnig ang payo ng Diyos sa akin? Paano ko iingatan? Paano ko maririnig ang payo ng Diyos? Sige, nagtataka ka, kung paano mo marinig. Kasi hindi ka nagbabasa ng Biblia, no? Okay, kung nagbasa ka ng Biblia, marami kang matutunghayan doon. Kung nagbabasa ka, praise the Lord. Kung hindi, praise the Lord pa rin. Nandito ka ngayon sa harapan ko, mapapakinggan mo. Okay. Matutunghayan mo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. So, kapag ka nagbasa ka nito, meaning, ito ay ang kanyang instrumento. Nandito yung kanyang mga salita. Nandito ang Biblia nito ay naging instrumento na. Lahat na sinabi niya sa kanyang mga apostol ay isinulat dito. So, lahat ng mga nakasulat dito ay banal. Lahat ng makasulat dito ay inutos ng Diyos. Iukit, isulat, lahat ng kanyang sinabi sa kanyang mga apostol. Ilan ba sila? 12. 12 ba sila lahat, di ba? 12 silang lahat na apostol. At ang pinaka-leader ng apostol niya ay si San Pedro. Okay? Nawatan? Gets mo? Pasabot? Okay. Ngayon, kapatid, mga anak, mga kapanalig, dahil hindi ka naman nagbasa ng Biblia, pues, nandito ako ngayon sa harapan mo. Isa rin akong magulang. So, ituring mo ako yung magulang mo na nagsasalita patungkol sa iyo, anak. Amen? Ano na yung tanong mo kanina? Paano ko maririnig ang salita ng Diyos? Paano? Ang sagot, sa pamamagitan ko. Ako, na nakaharap ngayon sa live streaming na ito, ikaw na nanonood ngayon, lahat ng mga sasabihin ko rito ay hindi galing sa akin, kundi inuulit ko lang ang sinasabi ng Diyos papunta sa akin.
dumaloy sa akin papunta sa iyo. Kaming mga magulang, ako magulang na rin. Siguro may magulang ka, ikaw na nanonood. Yung magulang mo, iyan ang representative ng Diyos. Ang magulang natin ay hindi po ordinaryong magulang yan. Kapag kakasama mo ang magulang mo, nandyan ang magulang mo, nandyan ang Diyos. Amen? O nagtaka ka, paano nangyari yun? Kasi nga, dito sa lupang ito, lahat na nandito sa lupang ito ay nilikha ng Diyos lahat. Wala tayong pag-aari dito. Bago tayong mga tao nilikha ng Diyos, inilikha niya muna ang mundo. Sinabi niya magkaroon ng langit at lupa. Then, magkaroon na ng langit at lupa. Dahil madilim, magkaroon ng liwanag. Then, nilikha na niya ang dagat, ang kahoy, ang puno, ang mga hayop, din tayo, ng mga tao. Okay, tayo mga tao ngayon, nilikha niya, magkaroon ng tao na kawangis niya. So, ito ngayon. Nilikha niya ang babae at lalaki. Yung si Adan at Eva. Hindi nag-multiply sila. Sila na ngayon yung magulang. So hanggang sa nakarating ngayon sa henerasyon mo ngayon, ikaw nanonood sa akin. Kasi matagal ng panahon na nangyari yon. Mahigit 20,000 taon na. Matagal na. So, nandyan ka ngayon. So, buhay pa ba magulang mo? Okay, good. Kung buhay pa ang magulang mo, mahalin mo ang magulang mo, makinig ka sa lahat ng mga sasabihin niya. Sapagkat kung ano ang sinabi ng magulang mo, ay sinabi ng Diyos. Amen? So, naintindihan mo na. Paano mo maririnig ang payo ng Diyos? Sa pamamagitan ng magulang mo. At ako, sa akin ka nakatunghay ngayon. Sa akin ka nakinig ngayon, nakikinig ka sa akin ngayon. Ito na yun. Ito na yun panahon na makakapakinig ka ng salita ng Diyos. Kung hindi ka man nagbabasa ng Biblia, nandito na. Sasabihin ko na sa iyo. Okay. Uulitin ko mga anak. Ang sabi ng Diyos sa Kawikaan chapter 4 verse 23. Proverbs chapter 4 verse 23. Sa English, above all else, guard your heart from everything you do flows from it. Sa Tagalog, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ano ba yung dapat mong ingatan? Ikaw anak. Ano ang iingatan mo? Ingatan mo yung mga salita ng Diyos na sinabi ng magulang mo. Kasi pag sinabi ng magulang mo, anak, umuwi ka ng maaga Diba, aalis ka. Aalis ka ngayon sa bahay mo. Pasok ka. O kung saan ka man pupunta, sasabihin ng magulang mo, anak, mag-ingat ka, uwi ka ng maaga Yun na yun. So, makinig sa kanyang salita. Sapagkat yung sinabi ng magulang mo na uwi ka ng maaga, hindi galing sa kanya yun, kundi galing sa Diyos. Dinaluyan lang niya yung katawan ng magulang mo, ng nanay mo na nagsabi na uwi ka ng maaga anak So, yung salita niyang yun galing sa Diyos yun. Akala mo, ordinaryong tao lang ang magulang mo para magsalita ng ganon. Hindi. Bawal sabihin ng anak mo, ay ng magulang mo, yun ay utos ng Diyos. Bakit? Kasi ang mga magulang dito sa lupa, yan ay mga representative lang.
So, ang tunay na magulang natin ay yung nasa langit, ang Diyos. Tayo, dito sa lupa, yung dito, ang mga magulang natin dito sa lupa ay representative lang yan. Ha? Katuwang representative lang ang mga magulang natin upang alagaan tayo ng mga anak. Nakuha mo, anak? So, number 1 na ingatan mo sa iyong puso ay makinig sa salita ng Diyos. So, ano yung salita na yun? Saan galing yung salita ng Diyos? Ha? Kundi yung salita ng Diyos ay pinadaloy ng Diyos sa bunganga ng magulang mo na uwi ka ng maaga, anak, ha? Ikaw ba'y sumunod? So, anong ginawa mo? Diba? Naging swail ka. Hindi ka nakikinig. Kasi akala mo ordinary yung utos lang yun na umuwi ng maaga. Naging swail ka. Ha? Ang tatamaan, ha, bato-bato sa langit ng mga anak dyan na nakikinig sa akin, ano? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Kundi pag tinamaan ka, tanggapin mo. Tanggapin mo ng buong puso din. Magsisi ka din, tanggapin mo, magsisi ka, tapos magbalik loob ka sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa magulang mo. Kasi habang humihingi ka ng tawad sa magulang mo, ma'am, ano bang tawag mo sa magulang mo? Nanay, tatay, daddy, mami. Ano ba tawag mo? Sorry po. Sorry ka, sorry po. Nay. Yung sorry mang yun, ha? Yung sorry mo na yun, yung paghingi mo ng sorry sa magulang mo, ano? Hindi sa magulang mo ikaw humihingi ng sorry, kundi ang Diyos sa langit. Yung nanay mo na nakatayo sa harapan mo, na hiningan mo ng sorry, ay siya na yun. Amen? Siya na yun. Kaharap mo na ang Diyos noong time na yun. Sa paghingi mo ng sorry, ano? Siya na yun. Kuha mo, anak. Yeah? Pag sinabi mo, Nay, sorry. Daddy, mami, sorry po. Hindi po ako nakauwi ng maaga, sorry po. Sa time na yun nung nagsorry ka, yung sa nanay mo na nakatindig, nakatayo sa harapan mo, ang hinihingan mo ng sorry ay ang Diyos. Bakit? Kasi ang magulang natin ay representative niya. Ha? Amen? Ang mga magulang natin ay hindi ordinaryong magulang yan. Yan ay representative ng Diyos. Katuwang ng Diyos yan upang alagaan tayong mga anak. Na ang bawat bigkasin niya, ang bawat salita ng magulang sa mga anak, makapangyarihan yan. Kasi sila yung umaakto. Sa mga responsibilidad ng Diyos, sila yung representative, sila yung assistant, na bawat salita nila, ang bawat salita nila nanggagaling sa salita ng Diyos sa langit, na pinadaan sa bunganga ng magulang mo, sa kanyang bibig. Kuha mo, anak. So, ano yung dapat nating ingatan? Ako, anak din ako. So, nung una, inaamin ko, naging swail. So, lahat ng yun ay bago namatay ang magulang ko, nakapag-sorry naman ako sa mga naging kasalanan ko. So, kapag naging swail ka, anak, makinig ka, ha? Makinig. Kapag naging swail ka, huwag mong kalilimutang humingi ng tawad bago pumanaw ang magulang mo sa mundong ito. Bago sila lumisan, bago sila kunin ni Lord, dapat mangumpisal ka sa harapan niya. Dapat bago kunin ng Diyos ang magulang mo, dapat nakahingi ka ng tawad. Bakit?
ang paghingi mo ng tawad mo sa mga kasalanan mo sa mga kasalanan mo sa magulang mo ay nanghingi ka na rin ng tawad sa Diyos. Bawat sinabi mo sa magulang mo, sinabi mo sa Diyos. Bawat pinagsisihan mong kasalanan mo, sinabi mo sa magulang mo, sinabi mo sa Diyos. Amen? Ang galing, ano? Ganyan, maghari ang Diyos dito sa lupa. Anak, kapatid, kapanalig. So, naintindihan mo na? Ha? Akala mo, ang mga magulang na yan ay mga ordinaryong magulang lang. Hindi po. Bukod dyan, yung buhay mo kasi galing sa kanila. Ang buhay nating mga anak ay galing sa magulang natin. Kung hindi nila tayo iniluwal, wala tayo sa mundong ito. Meaning, ang buhay na yan ay galing sa Kanya na galing sa Diyos, idinaloy sa kasinapupunan ng magulang mo. Meaning, bago ka lumabas dito sa lupa, ang Diyos ay itinanim ka na doon sa sinapupunan ng magulang mo, true ng tatay mo. Habang naglalabing-labing sila, ang Diyos naman, yung pinuform ka na sa pamamagitan niya. Kaya hindi magic, kasi para hindi magic na tignan, dinaan niya sa proseso paano nagkaroon ng tao. Siyempre, magkakaroon muna doon, idadaan niya sa sinapupunan ng nanay mo. Silang dalawa ng tatay mo, nagmahalan, dinaan ngayon sa sinapupunan mo. Sinapupunan ng magulang. Then, ipinanganak ka na. Kuha mo? Ganon yun. Si Kristo, ganon din. Si Jesus. Kasi nga, sobrang dami na ng makasalanan dito sa mundo, sa lumang tipan, sobra na. Grabe ng kasalanan ng mga tao. Hanggang isunugot niya ngayon yung hari ng mga hari, ayun si Jesus. Si Jesus, dinaan niya muna sa sinapupunan ni Maria. Si Maria noon, katipan niya nga noon si Jose. Ganito makinig kayo. Ito yung isang malupit na kapangyarihan ng Diyos. Ito ang malupit. Ito ang malupit na pangyayari sa paghahari ng Diyos dito sa lupa. Noong isugo na ng Diyos ang Ama na nasa langit, si Jesus, hindi niya ginawang magic niya, Jesus, gumawa si Jesus, bumaba ka na sa lupa. Parang yung na galing sa langit, diba? Lumilipad, pababa, parang spaceship, bumababa dito sa lupa. Hindi ganon. Hindi ganon, kundi ang anak niyang si Jesus ay pinadaan niya sa sinapupunan ni Maria. Tapos bago nangyari yon, inabisuhan si Maria ng anghel. Sabi niya, Maria, magalak ka kasi magkakaroon ka ng anak. At ang anak mo na yan ay tatawaging Jesus na maging hari ng mga hari. Paano niya? Pwede magtanong? Ano ba ito, baby? Baby po. Okay. So, nakuha niya. Ang galing, Okay. Tinanggap ni Maria yon, di ba? So, ito ngayon. Okay. So, okay, may tao kasi. May tao. Okay. So, nung time na yon, katipan ni Maria si Jose. Dahil doon, ipinagtapat na rin ni Jose, ni Maria kay Jose na gano'n nga, mabubuntis siya. Pero hindi pa siya sinisipingan ni Jose, wala pang nangyayaring siping. Ngayon, ang sabi ng anghel kay Jose,
Oh, ingatan mo si Maria. Kasi nung time na yun, kapag ka ikaw nabuntis na walang asawa, ano, papatayin ka ng kwan, papatayin ka ng mga tao ng pagbato, babatuhin ka hanggang sa ikaw ay mamatay. So ang ginawa ni Jose, hinako niya. Hinako niya, ay ako po ang nakabuntis diyan. Hinako niya. Yung pagbubuntis ni Maria, inako na ni Jose. Tama. Para hindi batuhin ng mga tao si Maria, kasi biruin mo, nabuntis siya na wala namang sumiping sa kanya. Diba? Hindi naman siya sinipingan, biglang nabuntis. Pag nalaman na tao na wala siyang asawa, parang gano'n, di ba? Kasi katipan pa lang niya noon si Jose. So, anong time na yun, inako na ni Jose, asawa niya si Maria. So, ligtas si Maria sa pagbato, di ba? Binabato noon eh. Yung mga kalapating mababa ang lipad noon, binabato yan hanggang sa mamatay. Nabuntis, tapos wala namang ama. Wala namang asawa, biglang nabuntis. Binabato yan hanggang sa mamatay. So, ito na ngayon. So, isinilang na nila ngayon doon sa sabsaban. So, ayan. So, hanggang sa si Jesus ay isinilang na. So, ganun ano. So, meaning, ang magulang ni Jesus dito sa lupa ay si Maria at saka si Jose. Tama? Pero sila ay dinaluyan lang, meaning dinaluyan lang ng Holy Spirit sa womb ni Maria, kaya ipinanganak si Jesus. So ibig sabihin, naging representative lang sila. Ginamit na instrumento, naging representative ang mga si Maria para mailuwal niya si Jose dito sa lupa, ay si Jesus dito sa lupa. Meaning si Jesus, magulang niya si Jose at si Maria dito sa lupa. Pero ang tunay na magulang talaga ni Jesus ay ang Diyos sa langit. Paano? Kaya ang mga magulang natin dito sa lupa ay representative lang ng Diyos yan. Para tayo ay iluwal at kalingain at ingatan. Paano niya? Kaya si Jesus, ang magulang niya dito sa lupa ay si Maria at saka si Jose. Pero ang tunay na magulang talaga ni Jesus ay ang Diyos Amang nasa langit. Parang ganun din tayo. Ang magulang natin dito sa lupa ay ang magulang mo. Kung ano bang pangalan ng magulang mo? Yung nanay at tatay mo, si mami at daddy mo. Yun ang magulang mo dito sa lupa. Pero ang tunay natin na magulang ay ang Diyos sa langit. So, bawat sabihin natin sa magulang natin, sinabi natin sa Diyos sa langit. Naririnig agad ng Diyos yan. Pag nagsalita ka sa magulang mo, rinig agad ng Diyos sa langit niyan. Kasi parang kuryente pa, dinig agad. Kasi nga omnipresent ang Diyos. Saan ka man nandun, ano bang sinabi mo, dinig lahat ng Diyos yan. Minura mong magulang mo, minura mo ang Diyos. Tama? Naging swail ka sa Diyos, sa anak, sa magulang mo, naging swail ka sa Diyos. Ganyan. So ulitin ko ha, itong mga sinasabi ko sa inyo mga anak, ito ay inuulit ko lang. Ang sinabi ng Diyos. Ginawa lang din niya akong daluyan bilang mga ngaral. Ang sabi ng Diyos, Kawikaan, chapter 4, verse 23. Maingay. Kawikaan, sa Tagalog, Proverbs. In English, chapter 4, verse 23. Ang sabi niya, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.
Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. So, ingatan mo, anak. Ha? Ingatan mo ang mga salita ng Diyos na pinadaloy na narinig mo sa magulang mo. Anumang payo ang binibitawan, ang sinasabi ng magulang mo sa iyo, yan ay utos ng Diyos sa kanya. Amen? Lahat ng naririnig mong salita, lahat naririnig mong payo, ha? Ito ay galing sa Diyos. Pinadaan lang sa bunganga ng magulang mo. Parang ako ngayon, nakaharap ka sa akin ngayon. Lahat ng sinasabi ko nito ay hindi galing sa akin, kundi galing sa Diyos na nasa langit, na may likha ng langit at lupa. Tandaan nyo, ha? Ang Diyos natin, ha? Kailangan siya yung lumikha ng langit at lupa. Wala nang iba eh. Who created heaven and earth? Yun. Wala nyo. So, ingatan mo ang salita ng Diyos. Mga anak, makinig. Ha? Ingatan mo, makinig ng buong puso. Makinig. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Yan. Ingatan mo ang iyong puso na ang buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Itong puso kasi natin, ito ay buhay. So ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. Sapagkat kapag kainingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, masusumpungan mo ang buhay. Amen? Kapag iningatan mo ang iyong puso ng buong sikap, matutunghayan mo ang kagalingan sa buong katawan mo. Meaning, kagalingan. Kapag iniingatan mo yan, matusumpungan mo ang buhay. At kagalingan sa iyong buong katawan. Meaning, hindi ka magkakasakit. Malayo ka sa sakit. Kasi kapag ikaw na anak, naging masunuring anak sa iyong magulang, naging masunuring anak ka rin sa Diyos na nasa langit. So, ano yung iingatan natin? Ano yung iingatan natin para sa puso natin ng buong sikap? Ang salita ng Diyos. Ano ba ang mga salita ng Diyos? Okay, makinig. Ito yun. Ang mga salita niya. Siyempre, ang salita ng Diyos sa iyo bilang anak. Number 1, ano ba number 1 yun? Number 1, na salita ng Diyos sa kanyang anak. Siyempre, papayuhan ka ng magulang mo. So, number 1 is, huwag kang suwail na anak. Sapagkat marami ng suwail ngayon na anak. Makinig. Kayo sa sinasabi ng mga magulang ninyo, huwag kayong suwail. Amen? Napakarami ng suwail ngayon, sa year ngayon, sa panahon ngayon. Hindi na nakikinig sa magulang. Natutulong ng konti, maglakad-lakad na siya. Nagkaedad na siguro ng elementary, natuto na. Nakatungtong na sa elementary, nakagraduate ng grade 6. Maski second lang, maski pag-usbong pa lang, ang dami na matutunghayan mo, makikita mo yung
mga bata ngayon, bata pa lang, swail na. So, dapat kayong mga magulang, bata pa lang, siniswito na ninyo ang inyong mga anak. Siniswito na ninyo. Yung mali, kurik agad. Habang lumalaki, ikukurik agad. Kaya maraming swail na anak ngayon kasi minsan ang magulang ay naging pabaya din. Kasi marami ring magulang kasi ngayon na hindi handa naging magulang. Nag-asawa ng maaga, naging magulang ng maaga, nung nagkaanak, hindi alam kung ano ipapayo sa anak. Ha? Kaya marami ngayong anak na swail. Kasi yung mga magulang nila, naging magulang ng maaga, naging swail noon sa kanyang magulang, at naging magulang ng maaga, 16 years old, magulang na. So, wala siyang maipapayo sa kanyang anak. Kasi, kaya maraming anak na swail. Kasi yung magulang mismo, hindi alam kung ano yung sasabihin sa anak. Kasi siya, nung anak pa siya, swail din siya sa kanyang magulang. Kasi nag-i-evolve lang yan. Umiikot. Amen? Kaya, ito, dahil ikaw, natunghayan mo ako ngayon, na nangangaral ng salita ng Diyos, nakatingin ka sa akin ngayon, so ikaw anak na nanonood sa akin ngayon, so ganito ha, makinig ka sa salita ng Diyos. Paano ka makinig? Paano mo mapapakinggan ang salita niya? Yung salita ng magulang mo, salita ng Diyos yan. Pag sinabi ng magulang mo, anak, umuwi ka ng maaga ha, huwag ka munang magbo-boyfriend ha, aral muna ha, sumunod ka na, huwag kang swail. Kasi yung salita ay yung galing sa Diyos, hindi galing sa Kanya. Amen? Kalimitan ganun di ba? Pang estudyante. Kasi maraming estudyante ngayon na swail, na anak. Kasi nag-aaral pero nagbo-boyfriend hanggang sa mabuntis ng maaga, hanggang sa nagiging magulang ng maaga. So ito ngayon ang payo ng magulang sa anak. Anak, huwag ka munang magbo-boyfriend ha, tapusin mo muna pag-aaral mo ha. Anong ginagawa ni anak? Nagbo-boyfriend hanggang sa nabuntis na, naging swail. Diba? So dahil sa hindi ka sumunod sa sinabi ng magulang mo, hindi mo sinunod ang utos ng Diyos. Hindi ka sumunod, naging swail ka rin sa harapan ng Diyos. Kasi yung sinabi ng magulang mo sa iyo, galing yan sa Diyos, na pinadaan niya sa bibig ng magulang mo. Naintindihan mo, anak? Okay. Ngayon, sa mga sinasabi ng magulang mo sa iyo, huwag ka lang makinig ha, kundi mag-focus ko sa kanyang sinabi. Hindi ka lang makikinig, opo na, opo ma, opo. Mag-focus ka ha. Ikiling mo ang iyong pakinig sa mga sinasabi. Ikiling mo. Mag-focus ka sa sinasabi niya. Pag sinabi niya, anak, huwag ka nang magbo-boyfriend ha, kailangan magtapos ka muna ha. Yun, i-focus mo doon na, huwag muna akong magbo-boyfriend, kailangan tapusin ko muna talaga ito. Doon, mag-focus ka sa sinasabi. Ikiling mo ang iyong pakikinig sa sinasabi niya. I-focus mo ay, tama, ayoko munang mag-boyfriend. Kailangan focus muna ako sa pag-aaral ko. So, huwag kang swail ha. Bagkus maging masunurin ka. Kasi kapag ka ikaw ay naging masunurin sa magulang mo, naging masunurin ka sa Diyos. Amen? Bakit? Kasi ang magulang mo ay representative ng Diyos. Ang magulang mo habang nagsasalita sa iyo, ay katabi niya ang Diyos. Sa ayaw at sa gusto mo, nakikita ka ng Diyos. Sa lahat ng mga sinabi mo sa magulang mo, sa lahat ng mga ginawa mo sa magulang mo,
Alam ng Diyos. Bakit? Nakikita ka niya. Ha? Nakita ka niya. So, hindi mo mapapasinungalingan ay, hindi naman ako nakita ng Diyos, nanay ko naman ito. So, mali. Ha? Ano man ang sinabi mo sa magulang mo, sinabi mo sa Diyos. Narinig ka ng Diyos. Amen? So, di napakinggan mo na ang sinabi niya. Huwag kang swail. So, sinabi niya na huwag kang swail ha, anak. Mag-aral ka lang ha. Muna, huwag ka nang mag-boyfriend ha. Doon, mag-focus ka doon sa sinabi niya na huwag mo nang mag-boyfriend tapos tapusin mo na ang pag-aaral mo ha. Doon, mag-focus ka sa sinasabi niya. Ha? Pag-aaral, huwag mag-boyfriend din. Full-time pag-aaral, i-focus mo yung pag-aaral mo. Ha? Focus ka sa pag-aaral mo para hindi ka makikipag-boyfriend. Focus sa pag-aaral. Kasi kung nakapokus ka sa pag-aaral mo, lahat ng mga kwan sa paligid mo, lahat ng mga tension, lahat ng mga nambubuli sa'yo, hindi mo na yung mapapakinggan kasi nakapokus ka sa pag-aaral. Hindi ka maaapektuhan kapag ka nag-focus ka sa sinabi niya na, anak, huwag ka na munang mag-boyfriend ha, tapusin mo muna ang pag-aaral mo ha. Tapos, opo, Meli, sumagot ka, no? Yun. Mag-focus ka sa sinabi niya na pag-aaral muna. Sangkatirba man ang manligaw sa'yo, hindi ka madidistract kasi nakapokus ka sa pag-aaral mo. Kasi once na kinanti mo na yung mga nanliligaw sa'yo, kinindatan mo rin, initan mo rin, ay, nandun na, kumbaga, in-entertain mo na yon, doon na, papasukan ka na agad. Focus lang sa pag-aaral, anak ha, focus lang. Ha? Kasi, kailangan tapusin nyo muna ang pag-aaral ninyo bago mag-boyfriend. Kasi kapag ikaw ay nag-boyfriend na, sunod na dyan ang pag-aasawa. Kasi matetempt na kayo. Hanggang sa gagawa na kayo ng kasalanan ng boyfriend mo, hanggang sa mabuntis ka na. Pag nabuntis ka na, hindi ka na makakapag-aral. Magiging ina ka. Batang bata ka pa lang, ina ka na. Paano ka ngayon magtatapos sa pag-aaral mo? May bubuhayin ka ng anak. May isang responsibilidad ka ng bubuhayin. Responsibilidad mo na yan na buhayin yung anak mo. So, yung pag-aaral mo, mawawala na yon. Kasi magpupokus ka ngayon doon sa isinilang mong bata na supposed to be, hindi pa dapat sana. Kaso, dahil naging swail ka, naging swail kang anak, hindi ka nakinig sa sinasabi niya, naging swail ka, hindi ka nakinig. So, ayan. Pinarusahan ka ng Diyos. Bakit? Hindi mo pinakinggan ang magulang mo, naging swail ka rin sa harapan ng Diyos. Ganun yun. Sabihin mo, din man ako nakita ng Diyos, nanay ko naman yun. Mali. Mali yan, anak. Yung salita ng nanay mo, salita ng Diyos yan. Amen? Yung payo niya sa'yo, payo ng Diyos yan. Para ako ngayon, ito, sabihin mo, ang sinasabi ko sa'yo, sinabi ng Diyos yan. Inirelay ko lang sa inyo, inulit ko lang. Ito, sabi niya dito sa Proverbs 4:23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. So ano ang iingatan mo ingatan mo sa iyong puso ng buong sikap? Ano yun? Ang mga payo ng magulang. Sapagkat ang mga payo ng magulang na yan ay payo ng Diyos sa iyo. Meaning, kaharap mo ang magulang mo, kaharap mo na ang Diyos. Bakit? Nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya. Amen? Kung ano yung wangis ng magulang mo, yun yung wangis ng Diyos.
Amen? Ano yung sinabi ng Diyos, ng magulang mo? Sinabi din, yan ang sinabi ng Diyos. Pinadaan lang niya sa bibig ng magulang mo. Parang ako, ang sinasabi ko sa iyo ngayon, ay pinadaan ng Diyos sa aking bibig para sabihin sa iyo. Nagkataon nandyan ka anak na nakikinig, nanonood sa akin, so panahon na. Ha? Panahon na para tumugon sa panawagan ng Diyos sa iyo na makinig. Sumunod at magpasakop ka sa magulang mo. Kapag ka nagpasakop, nakinig, sumunod ka sa magulang mo, ay ginawa mo yan sa Diyos. Nagpasakop ka sa magulang mo, hindi ka naging Israel, sumunod ka sa Kanya, ay sumunod ka sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ganyan. Ganyan ha. Makinig ha. Then, mag-focus. Ha? Makinig din, mag-focus ka sa kanyang sinabi na ano ba, ito na, wag na tayong lumoyo yung sinabi niya, anak. Mag-aral kang mabuti ha, wag ka munang magbo-boyfriend ha. Tapusin mo yung pag-aaral mo ha bago ka mag-boyfriend. Yun, doon ka mag-focus. Ay, kailangan tapusin mo muna bago mag-boyfriend ha. Tapusin mo muna kasi dito sa atin, dito sa Pilipinas, kung ikaw ay nakikinig nandito sa Pilipinas. Dito kasi sa Pilipinas, kung wala kang knowledge, wala kang power. Meaning, high school graduate ka lang, hindi ka makakahanap ng maayos-ayos na trabaho. Miminusin nila ang application mo kung high school graduate ka lang. Pero kung college graduate ka, marami kang mapapasukan na trabaho dito sa Pilipinas. Yung iba nag-a-abroad kasi walang makuhang trabaho dito kasi yung iba hindi nakagraduate ng college. High school graduate. Marami kasi sa abroad, high school graduate, nagtatagumpay sila sa hanap buhay nila kasi sa abroad, tumatanggap sila ng mga high school graduate. Amen? Dito sa Pilipinas, miminusin ka kung high school graduate ka lang. Magkakapagtrabaho ka rin. Pero hindi sapat lang sa'yo ang sahod. Hindi ka makakakuha ng maganda-gandang trabaho. Whereas kung halimbawa, sabihin natin, graduate ka ng abogado, graduate ka ng doktor, ganun ba? Engineer ka, ayun, magkakakuha ka dito ng maayos-ayos na trabaho. Engineer, maraming construction firm dyan. Doktor, maraming hospital dyan, tanggap ka agad, doktor ka. Nurse, maraming kwan dyan, tanggap ka agad kasi nurse graduate ka. O, diba? Pero kung high school graduate ka, minus. Punta ka talaga, tatanggapin ka, pero yung minus na sahod din. Minus ang sahod mo, mababa lang. Whereas kung graduate ka ng 4-year course, pataas, 4-year course, pataas, makakakuha ka ng maayos-ayos na trabaho. Kaya, kabilin-bilinan ng magulang sa mga anak na mag-aral muna, huwag munang magbo-boyfriend. Amen? O, ikaw na nanonood sa akin ngayon, may boyfriend ka na. O, sabihin mo sa boyfriend mo, love, ano nga muna tayo, call off muna tayo. Saka na lang kasi mag-focus muna tayo sa pag-aaral natin. Sabi ni Pantero 101, napanood ko sa YouTube niya. Sabihin mo yun kasi kung ginawa mo yan, sasamahan ka ng Diyos, pagpapalain ka niya. Kasi, yung boyfriend mo na yan ngayon, kung kayo talaga. Kung itinadhana kayo, lumipas man ang maraming panahon at talagang kayo ay para sa isa't isa, kayo talaga. So, mag-focus muna kayo sa pag-aaral nyo ng boyfriend mo, Mag-usap kayo. Sabi ni Pantero 101, kamo, yung panood ko sa YouTube, i-download mo to, then iparinig mo sa kanya, Download mo itong salita kong ito, then iparinig mo sa boyfriend mo. Dali lang
Dali lang. Hello. Hello. It's nice to be back. May dumating aking order. Okay. Okay, nasaan na tayo mga anak, ha? Okay, ulitin ko na lang, ha? Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Proverbs 4:23. Ano? Kawikaan 4:23. Okay? So ano yun? Ang iingatan mo yung payo ng magulang mo. Ano yung mga payo ng magulang mo? Makinig ka sa payo ng mga magulang mo kasi ang sinabi ng magulang mo ay sinabi ng Diyos. Ano? Pag sinabi niya, mag-aral ka muna anak ha, huwag ka munang magbo-boyfriend niya. Makinig ka doon sa sinabi niya at mag-focus ka sa kanyang sinasabi. Na huwag ka munang magbo-boyfriend, mag-aaral muna, mag-focus ka doon sa kanyang sinasabi kasi knowledge is power. Ha? Magagamit mo ang knowledge na yan para sa iyong kinabukasan. Kasi kung meron kang knowledge, marami kang trabaho na makukuha kapag ka ikaw ay nagtapos ng pag-aaral. Lalo na naka 4 years. 4 years up. Kung ano man yung 4 years up na yun, na kurso na nakuha mo, marami kang makukuhang trabaho. Yun ang magiging gabay mo sa iyong kinabukasan. Kasi balang araw, ang magulang mo, mawawala yan at ikaw na lang, anak, ang maiiwan. So, yung iniwan sa iyo na legacy ng magulang mo, yung karungan mo na ipinagkaloob niya ay magagamit mo yan hanggang sa pagtanda mo. Amen? Magagamit mo yan hanggang sa pagtanda mo. So, sa ayaw at sa gusto mo, yung lahat ng kanyang mga sinabi ay para sa kabutihan mo lahat yan. Hindi, yung mga ipinapayo kasi ng magulang sa anak, sa inyo, ay hindi para sa magulang yun, kundi para sa inyo. Kasi nga, responsibilidad ng isang magulang na payuhan, na supilin ang mga anak, payuhan at supilin. Susupilin kong suwain, papayuhan kong nakakalimot. Amen? So, ano yun? Number one na iingatan mo ang payo ng magulang. Sapagkat ang payo ng magulang ay pakinggan mo ang kanyang mga salita, sapagkat ang salita niya ay salita ng Diyos yan, nagaling sa Amang nasa langit. Ang salita ng magulang mo ay salita ng Diyos na nasa langit, na malikha ng langit at lupa. And then, mag-focus ka sa sinabi niya, ikiling mo yung pandinig mo sa mga sinasabi niya, ikiling mo, mag-focus ka. Okay? Tapos, huwag mong ihiwalay sa iyong paningin. Huwag mong ihiwalay ang paningin mo sa kanya. Huwag mong ihiwalay ang paningin mo sa mga magulang mo. Kasi pag ihiniwalay mo yung paningin mo sa kanya, wala na. Hindi ka na nasasakupan ng kanyang custody. Kaya nga, huwag mong ihiwalay yung paningin mo. Huwag kang humiwalay sa custody ng magulang mo. Okay na, sandali lang. Okay, may dumaan. Okay, so, nakuha mo anak? Nakuha mo yung sinasabi ko? Makinig sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos, yan ay pinadaan niya sa magulang mo. Yun na yung ang salita ng Diyos ay pinadaan niya sa magulang mo. Yan yung payo ng magulang mo.
Yung sinabi ng magulang mo nga, anak, huwag ka munang magbo-boyfriend ha, mag-aral ka muna ha. Yun yung salita ng, yun ang salita ng Diyos na naging payo ng magulang mo sa'yo. Salita ng Diyos yun. Dinaan niya sa salita sa bibig ng magulang mo. Naintindihan mo, anak? Oh, then pag sinabi niya, di makinig ka doon sa sinabi niya, din mag-focus ka, ha? Mag-focus. Focus sa pag-aaral para hindi ka makapag-boyfriend. Para hindi mo focus sa pag-aaral para hindi ka matempt sa mga umaali-aligid sa iyo. Kung lalaki, kung babae ka, para hindi ka matempt sa mga umaali-aligid na manliligaw mo. Mag-focus, ano? Mag-focus. And then, huwag mong ihiwalay ang paningin mo sa kanya. Huwag mong ihiwalay ang paningin mo sa magulang mo kasi once na inihiwalay mo ang paningin mo, lumayo ka na sa kanya. Hindi ka na niya mapapayuhan, hindi ka na niya mapoproteksyonan, hindi na niya masasabi yung mga dapat niyang sabihin sa iyo. Hindi mo na maririnig kasi humiwalay ka na sa kanya ng paningin. Meaning pag humiwalay ka ng tingin sa kanya, inalayo mo na ang kalooban mo sa magulang mo. Meaning inalayo mo na ang kalooban mo sa Diyos. Pag inilayo mo ang kalooban mo sa magulang mo, inilayo mo na rin ang kalooban mo sa Diyos. Kasapagkat ang magulang mo ay representative ng Diyos dito sa lupa. Naintindihan mo, anak? Amen? Amen? Amen. So, ganun na. Okay, ito. Kayong mga anak, huwag kayong swail. Okay? Pag swail kasi, hindi sumusunod. Pag swail, ayaw sumunod. Swail, pag sinabing, huwag mag-boyfriend, nag-boyfriend. Hindi sabihin, yun ang swail. Ha? Huwag kang palasagot. Maraming anak ngayon palasagot. At lapastangan sa magulang. Swail, palasagot, at lapastangan sa magulang. Ganyan ang kriteria ngayon ng mga kabataan. Number 1, swail. Number 2, palasagot. Palasagot. Irinig mo talaga palasagot eh. At lapastangan sa magulang. Alalahanin nyo, kapag ka naging swail kayo, naging palasagot kayo, naging lapastangan kayo, yan ay sinabi at ginawa nyo sa harapan ng Diyos. Ulitin ko ha, kapag ka ikaw naging swail sa magulang mo, naging palasagot ka sa labong magulang mo, naging lapastangan ka sa magulang mo, yan ay ginawa mo sa Diyos. Meaning, nagkasala ka na. So, kayong mga anak, hanggat buhay pa ang magulang ninyo, ibigay ninyo ang buong puso na pagmamahal. Buong puso na pagbibigay galang, buong pusong pagmamahal, buong pusong paggalang. Sapagkat lahat ang ginawa mo sa magulang mo, kung naging masunurin ka sa magulang mo, naging masunurin ka sa Diyos. Kapag minahal mo ang magulang mo ng buong puso, minahal mo ang Diyos. At ito pakatandaan ninyo mga anak, bago kunin ni Lord ang anak mo, ang magulang mo, ikaw anak, bago niya kunin, bago kunin ng Diyos yan, humingi ka na ng tawad sa Kanya. Huwag mong hintayin
At huwag mong pabayaan ang sarili mo na na papanaw ang magulang mo na masama ang loob sa'yo. Kasi mabigat sa buhay yan. Napakabigat sa buhay ng isang anak na papanaw, aalis ang kanyang magulang na punong-puno ng sama ng loob. Dapat kapag ka nagkasala ka sa magulang mo, humingi ka agad ng tawad. Kasi anytime, baka biglang kunin ni Lord yan. At least, nakahingi ka ng tawad, nakahingi ka na rin ng tawad sa Diyos. Kasi kapag ka pumanaw ang magulang mo at hindi ka nakahingi ng tawad, hindi ka rin pinatawad ng Diyos. Mabigat sa buhay yan. Bigla siyang umalis ngayon, pumanaw, kinuha ni Lord, hindi ka nakahingi ng tawad. Naku, 100% mabigat ang buhay mo. Hindi ka pagpapalain sa buhay mo. Maski anong gawin mong pagsisikap, maski tapos ka pa lahat ng mga kurso na yan, kung ano yung mga degree mo na yan, babagsak at babagsak ka, anak. Gigabiin ka ng Diyos. Gigibain ka niya. Pababagsakin ka niya. So, kailangan kayong mga anak, kapag nakagawa kayo ng kasalanan sa magulang ninyo, anong gagawin nyo? Hingi agad ng tawad. Kasi anytime, anywhere, kukunin ng Diyos tayo. Kukunin niya ang buhay natin. Siyempre, kapag nakagawa ka agad ng kasalanan, malayo man siya, tawagan mo na, Mami, sorry po ha. Importante nakasorry ka ha. Meaning, nagsorry ka na sa Diyos. Tanggap na ng Diyos yan. Sumagot man, patawarin ka man ng magulang mo, nakasagot man siya o hindi ng, oo, okay lang, pinapatawad na kita. Nakasumagot man siya ng sinagot man niya ang paghingi mo ng tawad o hindi. At least, na-comply mo, nakahingi ka ng tawad at alam na ng Diyos yan. Sinagot ka naman niya, tinatanggap na kita, anak. Pinapatawad na kita. Nakasagot man siya ng ganun o hindi. Ang importante, nakahingi ka ng tawad sa magulang mo, nakahingi ka ng tawad sa Diyos bago siya pumanaw. Meaning, understood na yun sa Diyos. At least, bago pumanaw ang magulang mo, nakapag-sorry ka. Sorry po, papa, mama, mami, nanay, tatay. Sorry ha. Tawagan mo. Pindot lang ha. One pindot away lang yan. Hello po. Mami, sorry ha. Sa nagawa kong kasalanan sa inyo. Napakalayo ko kasi. Kaya tinawagan na kita. Wala ganun ha. Ganun ang gawin nyo ha. Humingi kayo ng tawad ha. Ganyan din. Halimbawa, pagkatapos itong aking pangangaral na ito sa YouTube channel ko, kayong mga anak na nakatunghay sa akin, humingi kayo ng tawad sa magulang nyo ha. ASAP. Humingi na kayo. Kung ano man yan, sorry po sorry ha. Kasi baka biglang kunin ni Lord yan, hindi ka nakahingi ng tawad mo. Nako, yari ka kay Lord. Mabigat ang buhay ng isang tao. Ang isang anak, mabigat ang kanyang magiging buhay. Hindi ka pagpapalain sa buhay mo kapag ka pumanaw ang magulang mo na masama ang loob sa'yo. Kasi ang dami mong kasalanan na ginawa sa kanya. Ang ginawa mong kasalanan sa magulang mo ay ginawa mo sa Diyos. Kapag ka humingi ka ng sorry sa magulang mo ay nagsorry ka sa Diyos. Ganun lang yun. Ganun ang paghahari ng Diyos dito sa lupa. Napakasimple. Diba? Ganun lang.
So, habang buhay pa ang magulang ninyo, pasayahin ninyo. Huwag niyong bigyan ng sama ng loob para masaya. Diba? Pasayahin ninyo. At ikaw, anak na nakikinig sa akin, mag-sorry ka na. Ikaw, yung anak ko, oh, naririnig mo ako, pinapanood mo ako, humingi ka na ng sorry. Para pagpalain ka ni Lord. Amen? Totoo yan. Kasi nasusulat. Ano man ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa mo sa Diyos. Amen? Sino ba ang kapwa mo? Number 1 na kapwa mo ay magulang mo. Kapwa mo yan. Kayong kapatid mo, kapwa mo yan. Ha? Yung teacher mo, kapwa mo yan. Asawa mo, kapwa mo yan. Anak mo, kapwa mo yan. Yung nagtitinda ng balot, kapwa mo yan. Ha? Yung tricycle driver, kapwa mo yan. So ano man ang ginawa mo sa kapwa mo ay ginawa mo sa Diyos. Minahal mo, pag minahal mo ang kapwa mo, minahal mo ang Diyos. Ngayon, paano mo masasabi na mahal mo ang Diyos kung hindi mo mahal ang kapwa mo? Sige nga. So, mahalin mo ang kapwa mo. Para mahalin ka ng Diyos. Mahalin mo ang kapwa mo para makikita mo na mahal ka rin ng Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, tapos hindi mo mahal ang kapwa mo, di ba? Hit na hit mo ang papi, hit na hit ka sa akin, hit na hit ka sa magulang mo, galit na galit ka, sinungaling ka, hindi mo mahal ang Diyos. Sabi, Lord, I love you, Lord. Pero hit na hit ka sa papa mo, sa nanay mo, sa kuya mo, nag-away kayo, hindi ka man lang ang taas ng ere mo, meaning nagsisinungaling ka, hindi mo mahal ang Diyos. Bakit? Hindi mo mahal ang kapwa mo eh. Amen? Hindi mo mahal yung kapwa mo eh, meaning sinungaling ka. Hindi mo mahal ang Diyos at alam ng Diyos yan. Hindi mo pwedeng pasinungalingan ang Diyos, kapatid, kapanalig o anak. Okay, so ulitin ko ha, ang sinabi dito sa Kawikaan, Proverbs 4 verse 23. Ang sabi ng Diyos, Kawikaan o Proverbs in English, chapter 4 verse 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ang Proverbs 4 na ito, ang Kawikaan 4 na ito, Kawikaan chapter 4, ito ay pangmagulang na payo upang lumakad sa karunungan. Biruin mo. Ito ay payo ng magulang sa isang anak upang lumakad ang anak sa karunungan. Upang hindi ka masadlak sa kasamaan. Ikaw anak, susundin mo ang payo ng magulang sapagkat ang payo ng magulang ay payo ng Diyos. Amen? So, wala kang ibang gagawin kundi ang makinig sa salita ng Diyos. At mag-focus ka sa sinasabi ng Diyos. At huwag kang hihiwalay sa paningin ng Diyos. Nakuha mo, anak? Tapos tatanungin mo, sa Diyos ba o sa magulang ko? Ganon din yun. Yung sinabi ng magulang mo, sinabi ng Diyos yan. Ano man ang sasabihin ng magulang mo, ano man yung ipinayo ang sinabi sa iyo ng magulang mo, yan ay sinabi ng Diyos. Sapagkat ang magulang natin ay representative ng Diyos dito sa lupa. Kundi ang tunay na magulang natin ay ang Diyos na nasa langit. Yung magulang natin dito sa lupa ay representative lang yan. Dito sa lupang tinutungtungan natin, dito ay dumadaan lang tayo dito. Hindi tayo forever dito. Babalik tayo sa alabok. Galing tayo sa alabok. Sa alabok tayo ay babalik. Meaning,
Ha? Dumadaan lang tayo dito sa lupang ibabaw. Ha? Hanggat nandito tayo sa lupang ito na nilikha ng Diyos, gumawa tayo ng buot mabuti, mahalin natin ang magulang natin, sumunod sa lahat ng payo ng magulang natin sapagkat ang payo ng magulang ay yan ay karunungan sa iyong paglalakad, sa iyong paglalakbay. Ha? Ang payo ng magulang, yan ay karunungan sa iyong paglalakbay sa mundong ibabaw. Amen? Amen? So, naintindihan nyo na ba ang salita ng Diyos na pinadaloy sa akin papunta sa inyo? Ulitin ko ha, ang payo ng magulang, yan ay karunungan ng Diyos sa inyong paglalakbay sa mundong ibabaw. Kapag sumunod ka sa payo ng magulang mo, sumunod ka sa payo ng Diyos. Pagpapalain ka niya, sasamahan ka niya, at pararangalan ka niya. Amen? Amen? Amen. So hanggang dito na lang mga anak, mga kapanalig. So bago tayo mag-end live, so manalangin po muna tayo. Iyuko po ninyo ang inyong mga ulo. Then sumunod sa akin. Lord, marami pong salamat sa mga salita mo na pinagkaloob mo sa akin papunta po sa mga na-viewers ko, sa mga nanonood ngayon. At nawa ay pagpalain mo sila, O Lord Diyos, na may likha ng langit at lupa. Ipagkaloob mo sa kanila ang kagalingan ng kanilang pag-iisip, ang kagalingan sa kanilang puso, ang kagalingan na tatamuhin nila sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong kaharian. In Jesus' name, Amen.